ating pong sermon ngayong umaga, ang title po is A Wise Man's Gift. Ayan. So, to coincide dahil po December, nandyan, syempre excited tayo. Napakabilis ng panahon. Matatapos na kaagad yung first week natin. Then, fast approaching na yung Christmas. Sino dito excited sa Christmas? Amen. Sino dito yung mga natanggap na ng Christmas bonus? Tahimik. Baka marinig ni Mister. Amen. Sabi nga nila, well, of course, wala namang ibang reason for this season kundi si Jesus Christ. Alam natin yon. Amen? And we celebrate this season because it's the birth of hope. Alam din natin yon. Amen? Sabi nung iba, hindi kami naniniwala sa Christmas, pero handa kaming tumanggap ng Christmas bonus. Amen? So, ayun, kasi nga yung mode natin, nandiyan na, talagang iba na yung spirit ng natin by this season. Okay, so, pero pag-usapan natin the biblical narrative because it provides a much deeper truth or foundation. Because the idea is to move beyond yung ating giving, to move beyond obligation giving. Kasi minsan parang pakiramdam natin nagiging obligasyon na siya. Kailangan mag-shift to doon sa responsive giving. Yung ano bang dahilan, bakit tayo nagbibigay? Okay. So, our generosity is a direct response to the indescribable gift of Jesus Christ. Di ba? So, sabi natin kanina, wala namang ibang reason itong season na to kundi si Jesus. Di ba? Ang sineselebrate natin yung the birth of our salvation. Di ba? No specific date. Pero siyempre, sabi ko nga, di ba, kasi ang buong mundo halos ay nagse-celebrate ng Christmas, wala naman po tayong problema. Kung hindi ka naniniwala na ang Christmas ay December, pwede ka naman mag-Christmas ng bandang April. Di ba? Pwedeng March. Di ba? So dahil nga most people ay nagse-celebrate nitong buwan na to, so wala naman siguro masama to celebrate as long as alam natin ang dahilan bakit tayo nagse-celebrate. Amen. So again, walang ibang reason for this season kundi si Jesus Christ and the birth of our hope. Diba? Alam naman natin talaga na ipinanganak talaga yung ating kaligtasan, si Jesus Christ. Yun yung dahilan bakit tayo nagse-celebrate. Okay? So, dahil nga nasa mode tayo ng gifts, nasa mode tayo ng generosity, nasa mode tayo ng giving, so gusto ko na wag maging burden itong season na to sa ating lahat, but about expressing yung joy that has been given to us. Diba? Yun yung sinasabi natin, yung joy, yung kaligayahan na alam nating mga Kristiyano, alam nating mga anak ng Diyos na 2,000 years ago, doon sa Sabsaban, merong ipinanganak. Ipinanganak yung ating salvation. Walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. So, yung mga ganitong season, kasi ayan na, nagiging burden na, December na, nagpaplano na kung saan ka magtatago. Di ba? Yung mga ganon, di ba? Parang finding ninong. Ayan. So, wag to maging burden. Pero ma-express natin yung joy nitong season na to. Okay. And syempre, the context ng ating sermon today, makikita natin yan. Please join me in reading in book of 2 Corinthians chapter 9 verse 15. Okay, the Bible says, "Thanks be to God for His indescribable gift." So sabi ko po sa inyo kanina, kaya naman tayo marunong magbigay dahil unang-una talaga ang ating Panginoon talaga ang nag-set talaga ng model, na example talaga in giving. Diba? Ibinigay ng Ama yung kanyang bugtong na anak. Imagine, yung sabi ng Bible, His only begotten Son, yung kanyang very special. Binigay ng Father yung best para sa atin. Kaya tayo church, kaya tayo meron tayong marunong tayo magbigay dahil unang-una yung ating Father talaga is a giver. Okay? So kaya sabi dito, thanks be to God for His indescribable gift. Kaya tayo nagbibigay in response
Kasi ang ating Panginoon ang unang nagbigay sa atin. So dito po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 15, isinulat po ito ni Apostle Paul, and Paul uses the phrase indescribable. Pag binasa nyo ang other version ng Bible, makikita nyo yung indescribable ay ginamit dito ay unspeakable. To emphasize that no amount of human language can fully capture yung value ng sacrifice ni Jesus Christ. Kaya sabi, indescribable. Okay, now, it highlights the God's gift. Okay, sabi nga po, gift. It highlights that God's gift is so great and it is beyond human description. Kaya siya indescribable Di ba? Yung pagkakabigay ng Father kay Jesus Christ, regalo to sa atin po, sa sanlibutan. But today, about our giving is a response. Ito na yung sinasabi ko kanina, na every time we share our blessing, every time we give, na kailangan mawala doon yung burden na pakiramdam natin it's an obligation. But in our setting, it's an act of worship. Alam niyo ba na ang pagbibigay ay act of worship? Okay, so, samahan niyo po ako in Book of Matthew chapter 2 verses 1 to 12. So, dahil medyo mahaba ito, ikukwento ko na lang po, inanarrate ko na lang, basahin na lang po ninyo sa mga bahay ninyo, Matthew chapter 2 verse 12. So, again, another purpose po ng message na to is to reframe itong season na to, especially this Christmas season, okay, that in giving, dapat mabago yung ating pananaw. Okay, na itong giving natin ay makita natin through the lens of worship. Na maunawaan natin, ang pagbibigay ko pala is an act of worship. Hindi siya basta-basta. Kaya, di ba, sabi nga kanina, every time na we put our giving dun sa basket, pray. Put faith. Kaya hindi yung basta nilagay lang natin siya. Put faith, kasi it's an act of worship. And then, ito po yung narrative ng Matthew chapter 2. Okay, so alam ko po, bata pa tayo, alam na natin itong kwento na to. Kung meron po kayong mga Bible, pwede nyo po basahin or pwede nyo po rin isulat na lang mamaya na lang sa bahay ninyo. So I want to talk about gifts this morning. Not just any gifts, but the gifts na dala-dala the very first Christmas ng mga bisita ni Jesus, the baby Jesus, walang iba kundi yung mga magi. Okay? Sabi ng ibang translation, the three wise men. Okay. So alam niyo story. Babalik tayo sa mga Sunday schoolers. Okay. Now, well, alam naman natin yung ganitong season, alam natin yung scene. Ayan, nakikita niyo po yung mga decorations natin all around sa mga tahanan ninyo. If pumunta kayo sa mall, along the roads, makikita niyo yung mga decorations. You know the scene. Okay, kung merong mga Christmas trees, makikita nyo, meron dyan mga twinkling na mga lights, and then under the tree, makikita mo yung mga gifts, di ba? Piling up yung mga gifts. Now, we give gifts to show love. Amen? But this morning, I want us to see something deeper. Para mas maintindihan natin, hindi lang tayo basta nagbibigay, there's a deeper foundation, there's a deeper truth. Church, do you believe in the principle of sowing and reaping? Di ba? Sowing and reaping, kung meron ka itinanim, meron ka aanihin. Ano man ang itanim mo, of course, yun din yung aanihin mo. Okay, so now we'll talk about giving. In Matthew chapter 2, we find a story that reframes all our giving, not as an obligation, but an act of worship. Now, let's start with Matthew chapter 2 verses 1 and 2. Okay, sabi po dito, after Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." So, dito po, alam naman natin itong mga magi, the three wise men na sinasabi, these men traveled hundreds of miles.
Malayo po ang pinanggalingan nila. And itong mga mama na to, hindi po ito nanggaling sa palasyo. Nanggaling po ito sa mga kanya-kanya nilang mga lugar, tahanan. And when they found that child, sabi sa verse 11, on coming to the house, ito na po yung scene, ito na yung scene. So nag-travel yung 3 wise men, the magi, okay, kasi nakita nila yung sign, di ba, yung star, tama po ba? Nakita nila, tapos hinanap nila to, they traveled hundreds of miles, di natin alam kung gaano katagal, gaano kalayo, pero malayo pinanggalingan nila. Now, nung dumating sila doon sa lugar kung nasan si Jesus, sabi sa verse 11, on coming to the house, they saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worship Him. So nakita nyo verse 11, pagpasok nila, nakita nila yung bata, hawak-hawak ni Mary, ang ginawa nila, they bow down and worship Him. Then, they opened their treasures and presented Him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. So, church, makikita po natin dito na yung giving nitong 3 wise men na to, hindi po siya nagsimula nung binuksan nila yung kanilang mga boxes o yung kanilang treasure chests. It started when they began the journey. So, kumbaga sa panahon po natin ngayon, papunta pa lang tayo sa church, naghahanda pa lang tayo papunta sa church, nagsisimula na po yung act of worship. It started when they began their journey. Their gifts were just an extension of a heart already bent in worship. So ito po yung gusto kong makita nyo today. True giving flows from true worship. At ito pong 3 wise men na to shows us what that looks like. Okay, let's go to point number 1. So point number 1, they came to worship. Pansinin niyo po, dito yung words. Sabi dito, we have come to worship Him. Amen? Hindi sinabi dito na, well, pumunta kami dito para i-bless siya ng mga treasures. Hindi po sinabi dito na, pumunta kami dito kasi for religious duty. No, ang sabi nila, we have come to worship. So, ibig sabihin, mga kapatid, ito yung sinasabi natin kanina, hindi po nagsimula yung kanilang giving the time na binibigay nila yung kanilang treasures. Nagsimula yung kanilang giving, the act of worship, papunta pa lang sila along the journey. So their journey itself was the primary act of worship. So tayo, ngayong umaga, papunta pa lang tayo sa church, nandun na yung act of worship. Ito pong 3 wise men na to, maybe months or years of travel, following a star, iniwan nila yung kanilang comfort zone. Di ba? So hindi natin alam gaano katagal. May nagsasabi nga na dumating sila doon kay Jesus, si Jesus naglalakad na. Not just a baby in a manger. So, kasi sabi dito, a young child na hindi na a baby. Di ba? A young child na. So hindi natin alam gaano katagal, but siyempre, leaving their comfort zone, iniwan nila yung kanilang pamilya, they left everything behind dahil nga gusto nilang makita yung born king and to worship. And sabi nga, bakit nila iniwan nila yung kanilang comfort zone, iniwan nila yung kanilang pamilya, iniwan nila everything to kneel before a child they believe was king. So ganyan tayo mga anak ng Diyos. Ready tayo and willing na iwanan ng lahat. Amen po ba? Ready tayong iwanan ng lahat just to meet Jesus. Ngayong araw na to, hindi ka man aware, pero marami kang iniwan para lang pumunta dito. Tama ba? Iniwan mo yung labada, di ba? Iniwan mo yung paglilinis ng bahay, maaring iniwan mo din yung mga grudge mo, hindi mo na dinala dito sa church, iniwan mo yung bitterness, iniwan mo yung anger, marami kang iniwan just to meet the Lord. Di ba? Hindi ka nagtrabaho today, iniwan mo just to meet the Lord. So here's the first principle. Giving without worship is just philanthropy. Ano ibig sabihin nun? Pwede ka namang magbigay nang hindi ka nagwo-worship, but you cannot worship
without giving. Amen? Kasi pag ikaw ay nagbigay na walang kasamang worship, kawang gawa lang po yun. Pero pag ikaw ay nagbigay, dapat yun po ay may worship. Again, pwede kang maghulog. Pwede kang mag-write ng checks mo sa ating pong box. Donate to causes, all without ever bending the heart. But when giving is an extension of worship, everything changes. Pwede kang magbigay nang hindi nagwo-worship. Pero kailanman, hindi ka pwede mag-worship nang hindi ka nagbibigay. Amen. So, it's the difference between giving to God and giving because of God. So, what's the difference? Ano pagkakaiba ng giving to God and giving because of God? Kasi church, ang pagkakaiba niyan, iba yung magbigay para sa Diyos kaysa magbigay dahil sa Diyos. Are you getting this? Ang ibig sabihin mga kapatid, kaya tayo nagbibigay dahil sa Diyos, ito yung motivation natin ng pagbibigay. Pagbibigay bilang pagsamba. We give because of God. Tayo ay nagbibigay dahil sa pagsamba. The wise men, hindi sila nagbigay in order to be accepted. They gave to worship Jesus. Ano sabi ni David in Psalms 96 verse 8? Ascribe to the Lord due His name, bring an offering and come into His courts. So the word ascribe means give. So ascribe means glory, that's worship. Then bring an offering, the offering that follows the oath. So tanungin ko po kayo, ngayong season na to, before you think about this coming Christmas, first, tanungin mo muna yung sarili mo, have I worship? Diba? Kasi nag-iisip tayo, ano kayang ibibigay kong regalo sa mga inaanak ko? Ano kayang ibibigay ko kay ganto, kay ganyan? Pero ang question is, nakapag-worship ka ba? Namangha ka ba doon sa ginawa ni Jesucristo? Iniwan niya yung langit para sa atin, para sa iyo. Have you marveled at the love that held Him on the cross? Diba yung ginawa ni Jesus Christ sa cross? Now, if your giving feels dry, maybe it's because your worship has grown cold. Kasi itong narrative na to ng three wise men teach us the journey to the gift begins on your knees. So that's the first point. Ang first point again is what? The first point is they came to worship. Doon pa lang sa journey nila, nag-act na ng worship yon. And then, next point is, they gave symbolically. Now, bakit nga ba? Bakit nga ba itong tatlong bagay na itong binigay nila? Now, ang gold po is a kind of metal para sa mga hari. And gift fit for the royalty. At alam nila, this child, Jesus, is a king. Yung frankincense po, kasi they gave symbolically Ginagamit po ito sa mga temple worship. Sinusunog nila to, they burn before God as a sweet aroma. And alam nila na itong child born is God. Hindi lang siya basta king, but God. And the myrrh is a spice used for embalming the dead. So symbolically, yung gold, ito ay nararapat regalo para sa hari. And then yung frankincense naman, ito yung ginagamit nila ng mga burned offerings before God as a sweet aroma. And then bakit may myrrh? Because it's symbolically, ginagamit itong spice na to para sa pag-imbalsamo sa mga patay. At alam naman nila, at alam din naman natin from the scripture na talagang Jesus born to die. Tama ba? Jesus born to die. So in 3 gifts, they proclaim the gospel. Jesus is King, Jesus is God, Jesus will sacrifice Himself. So, dito ina-acknowledge nila kung sino ba talaga si Jesus. Kasi nasa klase ng gift nila kung sino yung bibigyan nila eh. Amen? Nakukuha nyo po? Kaya dala nila gold,
frankincense, and myrrh. Okay, so, the second principle is, our giving should proclaim the identity of Jesus. Pag tayo po'y nagbibigay para sa gawain ng Panginoon, we're not just funding a budget, we're declaring na, Panginoon, ikaw ang Diyos ng aking finances. And you are worthy of my worship. And your sacrifice is why I live and give. Kaya po tayo nagbibigay. Sabi ko nga sa inyo kanina, the difference between giving to God and giving because of God. Nagbibigay tayo because of God. Okay? So, kaya yung burden in giving, masishift sa obligation to response. So, the second point is, our giving should proclaim the identity of Jesus. Okay. Now, tanong po sa atin ngayong umaga, what does your giving say about what you believe? If someone look at your giving, your time, your talent, your treasure, what would it proclaim about Jesus? So, ito pong three wise men na to, yung kanilang mga gifts were worship in symbolic form. And our giving can be the same. Again, our worship or our giving can be the same. Kasi sila, binigay nila talaga yung best. Now, naniniwala ba kayo na yung ating giving o yung ating mga gifts para sa atin today, yung ating mga gifts, nakadepende ito on how you value that person. Tama ba? Church, yung regalo natin, nakadepende yan kung sino yung bibigyan natin eh. Kung mahalaga sa'yo yung tao na yon, syempre, iba. iPhone. Meron na ba nakapagregalo dito ng iPhone? Depende kasi sa bibigyan, di ba? Katulad kanina, di ba? Yung kapag may nagcaroling sa bahay ninyo na hindi nyo namang mga kilala, mga bata, 5 piso lang yan. Tama? Pero syempre, ibang usapan pag mga BOCC kids. Kasi kilala mo di ba? You value. Ganun kasi yung kultura natin. Pag kilala mo, you value. You honor. Amen? Amen ba? So, again, sabi ko po sa inyo kanina, yung giving natin, nakadepende yan how you value that person. So, ngayong Pasko, syempre, iba yung regalo mo sa pamilya mo kasi you value them. Sa mga BFF mo, sa mga kaibigan mo, because you value them. Now, pero sabi nung iba, hindi, Pastor, the thought that counts. Tama naman. Di ba? Thought that counts. Pero, church, tingnan nga natin kung really the thought counts. Tingnan mo kung magbibigay ka ng 5 piso sa offering basket, pero gumagastos ka ng 1,000 sa luho mo, parang may mali. Are you getting that? Kasi sabi mo, yung thought naman, wala naman akong problema kung yun naman talaga yung kaya mong ibigay o kaya mong itulong, wala akong problema doon. Pero, parang may mali. Kung gumagastos ka ng 1,000 sa hobby mo, tapos kay Jesus, 5 piso, parang may mali. Amen? So, your gifts shows how important that person to you. Amen? Agree? Kita nyo, walang nag-amen? Di ba? Kasi alam nyo po, sa totoo lang, ang subject ng giving, talagang nakakakiliti talaga yan. You know why? Because people are obsessed of always getting and not obsessed in giving. But the Bible, the principle of the Bible is the more you give, pag nagbibigay ka, hindi ka nababawasan. Nagbibigay ka para madagdagan ka. Tama? Kasi nga lang, nakakataas ng balahibo kasi pag pinag-usapan ng giving. Pero let's talk about the principle. Kaya pag binasa mo ang Bible, God talks about this subject more than it talks about any other subject. Kasi gusto ng Lord na i-bless tayo to be a blessing. Kita mo, sabi ko sa inyo kanina, January hanggang ngayong December, ano problema? Okay, bigay ka top 3 na problema mo. Number 1. Oh, di ba? See? But there is a principle in the Bible.
sowing and reaping. Kung ano problema mo, doon ka mag-seed. Doon ka magtanim. Amen? So, point number 3, 3 wise men, they gave sacrificially. Tingnan nyo, open your Bible in Matthew chapter 2, verse 11. Sabi dito, they opened their treasures. Okay, ha? The original language implies they were not small tokens. They were treasure chests. So, they opened their treasures. Ibig sabihin, kung imaginein mo, dala-dala nila to, treasure chest to. Na nandun yung kanilang mga gifts kay Jesus. The kind carried on camels, guarded on long journeys. So, bit-bit nila to. Bit-bit nila tong mga gifts na to. And these gifts were costly. Alam nila, valuable ito. Sino nga bang hindi nakakaalam na ang gold ay valuable? Di ba? Itong mga spices na to, myrrh, di ba? Frankincense, these are valuables during the time of Jesus. At these gifts were valuable, costly, di ba? And costly to bring. Imagine mo, nag-travel sila ng mahabang panahon at malayo. Bit-bit nila to siguro doon sa kanilang mga camel. So it's costly to bring. Hindi ko alam kung nag-arkila pa sila ng mga gwardiya nila o whatever, whoever. And then it's costly to part with na iniwan nila yung regalo nila doon. It's costly. Hindi ito sa kagaya sa panahon natin ngayon. Pag meron tayong gustong bigyan, brother, sister, anong GCash number mo? Di ba? Ganun na ngayon, ang dali na eh. Pero it cost them to travel miles and miles. Di ba? Sa atin ngayon, gano'n na kakomportable at the comfort of our homes. Kaya nga sabi ko sa inyo itong point number 3, they gave sacrificially, costly. It even cost their time, their energy. Imagine nyo, nag-travel kayo ng mahaba. Ngayon, wala na. Talagang, high-tech na tayo. Sila hindi. Talagang during that time, hands-on, face-to-face. So treasure, releasing sacrifice. You remember ang sabi ni King David? Sabi niya sa 2 Samuel chapter 24:24, I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. So ibig sabihin pala, talagang very costly itong daladala nitong mga magi na to, itong 3 wise men na sinasabi nila. So true worship involves cost. Totoo naman talaga, di ba? Pagpunta lang sa church, mga kapatid, di ba? Hindi nyo alam, yung iba dito galing pa ng mga malalayong lugar. Di ba? Siyempre, nag-arkila sila ng mga sasakyan. Di ba? Tapos, siyempre, mamaya iniisip nila pagkatapos ng service, saan sila kakain. Di ba? So, ang mag-worship costly. Tapos, siyempre, kakantahan pa kayo ng mga bata. Amen? It's costly. So here's the third principle. If your giving doesn't require faith or sacrifice, it may not be worship. Ano ibig sabihin niyang, pastor? Listen to this. Church, listen ha. Paano mo raw maaalala kung costly yung iyong ibinigay? Ibig sabihin nito, kung ang ibinigay mo ay hindi mo na naaalala, hindi importante sa'yo. Totoo ba? Totoo? Naalala mo, grabe, pastor, last Sunday, nung umikot yung basket, pastor, 20 pesos na lang talaga, walang-wala na talaga, pero ibinigay ko talaga para kay Lord. Because of God. Di ba naalala mo? Kaya importante sa iyo eh. If it's important to you, it's important to God. Tingnan nyo yung story ng widow sa Bible, hanggang ngayon pinag-uusapan natin because it's important. Well, I'm not talking about the amount. I'm talking about heart. Sacrificial giving isn't about the size of the gift, but the surrender behind it. Remember yung perfume na binasag ni Mary sa paanan ni Jesus? Di ba? Sabi ng Bible, sabi ni Judas, bakit mo binasag? Pang isang taong sahod na yan. Imagine nyo, pero hindi niya pinaghinayangan. He gave, or she gave, because of God.
That's the difference of giving to God and giving because of God. Yung widow, sentimo. Di ba? Sabi dun sa, I said, God, ito na lang ang meron ako eh. Sabi ni Jesus, that is all I'm asking. It's not the amount, it's the heart. Amen? Amen ba yon? So, nakukuha niyo po yung message natin, ha? Wala naman dito sa inyo nakatutok, taas mo yan. Wala pong ganun. It's the heart. It's the recognition that worship is not convenient. It's costly. It's costly. Yung mga cell leaders, hello? Yung mga cell leaders nyo, wala naman pong sahod yan, pero gumagasto sa inyo yan ng milk tea. Tama? Tapos magre-reklamo ka pa, milk tea lang. Tama ba? Kaya tingnan nyo, katabi nyo yung mga cell leader nyo, pasalamatan nyo, thank you ha. Yeah, thank you. Thank you. Kaya sabi kasi ng Lord, I will bless you to be a blessing. The more you give, the more you will receive. So, the wise men could have, alam nyo, pwede naman sana nilang, yung sinasabi natin kanina na they left their comfort zone. Di ba? Face to face. Di ba? Hinarap nila yung baby Jesus to worship face to face. Pwede naman nilang iutos na lang sa mga messenger eh. Di ba? Dali nyo na lang to. Pwede yung, sige, palalamove mo na lang yan. Di ba? Siguro, no? Kung may lalamove na nung panahon ni Jesus, no? Lalamove. Tapos itatrack mo pa, nasa na ba yun? Kasi ginto yung dala-dala eh. Di ba? Pero hindi. Church, gusto ko ma-imagine ninyo yung scenario eh. Yung scenario na iba ang worship costly. 'Di ba? Ito yung heart of worship eh. So, pwede naman sila magstay na lang sa bahay nila at sabihin na lang nila ayun yung star. Ang ganda-ganda, si star. Ayun, 'di ba? Dito na lang tayo. But worship drew them and worship cost them. Pero nag-travel sila ng malayong panahon, di ba? Kaya ito yung sinasabi natin eh. Alam nyo ba yung ating giving, nagsisimula pa lang yan doon sa journey, di ba yung paparating ka pa lang? Kasi alam mo, mag-worship ka eh. Ganun po sila. Ano naman ang ibig sabihin sa atin today, nitong narrative na to, mga kapatid? Church, this season, Christmas, I want to challenge you to give a wise man's gift. Hindi sa akin, hindi kahit kanino, but give because of God. You honor Him. Honor Him. Maaring gawin mo intentionally, planuhin mo. Pray over sa bahay pa lang, Saturday night pa lang, planuhin mo na, pag-pray mo na yung giving mo. Di ba? Katulad nitong wise men na to, I can imagine, pine-prepare nila yung kanilang gift kay Jesus. Yung treasure sa kanilang journey bago sila dumating doon sa Judea. And then syempre, a gift that is sacrificial. Ibig sabihin nito, kanina nga, sabi ko po sa inyo, well, ang pagbibigay sa totoo lang, makikita mo yan kung gaano ka-espesyal yung tao sa'yo eh. Tama? Minsan nga, parang nakakapagselos, no? Kay Jesus, 5 pesos, pero kay McDonald's. Amen? Wala akong problema doon, mga kapatid. Nga lang, syempre, sabi ko nga, it depends how you value yung bibigyan mo eh. Di ba? And, syempre, kailangan maging Christ-centered yung ating pagbibigay. For His glory. For His glory. Church, maniwala po kayo, the Lord will bless you to be a blessing. Kaya siguro, minsan, yung blessing hindi dumadating kasi baka pagdating sa atin, nakagano na tayo. Di na tayo marunong mag-share ng ating blessing. Kasi, lagi ko pong inuulit-ulit sa inyo, lahat ng dumadating sa inyong pagpapala, hindi yan lahat para sa inyo. Meron pong parte dyan pang-share, pang-tanim. Amen. So, a wise man's gift, maybe ang ibig sabihin nito is ngayong year-end, baka naman merong sinasabi ang Lord sa iyo na itong gawain na to, suportahan mo. Di ba? You give because of God. Di ba?
give generously to the church. Sabi ko nga, minsan nasasabi ko rin sarili ko, why not give God a raise? Sabi kanina, I raise, hallelujah. Now, why not give God a raise? Diba? Kasi kung ang tagal-tagal mo ng 5 pesos, baka pwede ng 10 ngayon. Amen. So, Pastor, parang, ulitin ko po, dito po sa church na to, wala pong tututok sa inyo dito ng barel para kayo magbigay. Kami po lahat talaga, faithful kami, nagsusupport sa gawain ng Panginoon. Now, the very purpose of this sermon is para malaman natin na yung sa pagbibigay natin is an act of worship. At sa pagbibigay natin, hindi tayo nababawasan, tayo po ay nadadagdagan. Amen ba yun? Maaring hindi naman sa pamamagitan ng salapi yung ating pagbibigay, baka naman this year-end, kailangan mo magbigay more of your time. Baka naman kailangan mo magbigay ng forgiveness. O baka naman kailangan ng presensya mo to someone who is lonely this season. Di natin alam. It's all part of giving. Amen? Kasi hindi lang naman pera ang giving eh. Ulitin ko, baaring is not just money, but it's a gift of your time. Isipin mo, baka may pinapaisip si Lord sa'yo, more of your time this season. Kailangan nila more of your time kasi wala ka ng panahon. Your forgiveness is also giving. Your presence to someone lonely this season is giving. But let it flow from worship before you give. Bow your heart before the King. Remember who He is and what He's done. Yung story po ng wise men, binasa natin in Matthew chapter 2, hindi lang ito just a nice Christmas story. It's a model for every follower of Jesus Christ. Kaya ngayong end of this season, di ba, nakikita mo sa mga mall ngayon, end of season. Di ba? Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo, in a world obsessed with getting, parang lahat na lang kung ano lang yung makukuha natin, ano yung makukuha natin, ano yung makukuha natin. This world is obsessed of getting. But let's be people obsessed with giving. Not out of duty, but out of delight. Di ba? Kasi alam natin yung principle na Panginoon na alam natin kung marunong tayo mag-share ng blessing natin, pagpapalain tayo ng Panginoon. Baka yan na naging problema natin ng 2025. Mga kapatid, sabi nga, meron akong narinig noon, kung anong problema mo, yun ang solusyon. Maaari siguro, itong 2025, problema sa relasyon. So ayusin mo yung relasyon. Yun ang solusyon. Itong 2025, ang problema mo ay health. So ayusin mo yung health mo. Siguro kailangan ng konting exercise. Tama ba? Problema mo, pera. So magtanim ka kay Lord. Mag-share ka ng blessing mo sa kapwa mo. Diba? Nga lang, mamaya pagkatapos ng service natin, baka may lumapit sa'yo, sabihin, sinabi sa akin ng Lord, ikaw ang kasagutan. Sabihin mo, hindi sinabi sa akin ni Lord. Hindi po ha, mga kapatid, kay Lord po tayo lumapit. Si Lord ang bahala. Siya ang mag-provide sa atin. Amen? Alam niyo po, I've been praying, alam niyo naman, nagpe-pray ako a week before po para sa dadating na Sunday. Sabi ko, Lord, ito ba talaga gusto mong message? Oo, kasi first week ng December, nasa spirit, nasa mode ng giving yung mga yan. Nga lang, because culturally, sabi ko nga po, nasa mode na tayo ng gifts, nasa mode na tayo ng generosity, di ba? Pero sana mag-shift tayo doon sa mode na gusto na lang natin lagi tanggap ng tanggap. Mag-shift po tayo doon sa mode ng bigay din tayo ng bigay. In my final verse, sabi dito,
Kasi, alam niyo po, if you've been here, mga bisita po, gandang araw po sa inyo for joining us today. Alam niyo po, dito sa church, we preach everything. We are a Bible-based church. Lahat ng topic sa Bible, we talk about faith, di ba? We talk about good character, we talk about salvation, we talk about love, di ba? We talk about how to be kind, okay? Now, sabi ng 2 Corinthians 8:7, kung titingnan ko kayo, talagang ano na kayo talagang matatatag na kayo no, na Kristiyano. Sabi dito, but since you excel in everything, di ba, grabe, talagang man and woman of faith. Tingnan mo yung katabi mo. Man and woman of faith, di ba? Grabe, tatag niyan, ang tibay niyan sa pananampalataya. Grabe, talagang unshakable. Sabi nga nila, di ba, paano mo malalaman kung unshakable ka kung hindi ka isi-shake? So, kailangan ka ma-shake. Di ba? Yung iyong faith. Siyempre, hindi lang yan matatag. Pati yung knowledge yan, halos kabisado na niya ng Bible. Paulit-ulit yan ang binabasa yan, from cover to cover, from new to old. Di ba? Halos kabisado na talaga niya. In complete earnestness. In the love. Grabe. Ano yan? Talagang mapagmahal na yan. Dati, nung dumating dito sa church dito, noon, nakasimangot lagi yan. Pero ngayon, kita mo, lagi na nakangiti. Di ba? Marunong na magmahal. Now, di ba? Amen? Mukhang merong nag-agree dito sa amen. So, but since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in the grace of ang hina. See what the Bible encourages us. This season, mga kapatid, hindi lamang tayo naghihintay ng kung ano yung tatanggapin. Pag-pray din natin kung paano tayo magbibigay, magsishare ng blessing natin. Kasi papaano pupunuin ng Panginoon yung basket mo kung laging puno? Tama? So, this is very timely, I believe, dahil sabi ko nga po, yung mode natin ay nasa generosity mode, nasa giving mode, at saka nasa gift mode tayo. Itong matatapos na taon natin, giving could be, baka naman meron sinasabi ang Lord sa iyo na, itong isang pamilya na to, wala silang 500 pang Noche Buena. So baka gusto mong mag-share pang Noche Buena. Amen? Do you agree? 500 pang Noche Buena, okay na? Joke lang po yon. Ako rin, hindi rin mag-sink in sa akin. Pero baka naman this season, yun din ang sinasabi ng Lord sa inyo, ha? Of course, it's always the thought that counts. Tama naman yon. Pero, syempre, depende sa bibigyan mo, di ba? Pag kay Lord, napakakuripot natin eh. Di ba? Nakabili ka nga ng iPhone, 100,000. Yung Bible nga, 250 pesos, hindi makabili. Bakit pag gano'n kay Lord? Nag-i-invest nga tayo kung ano-ano mga ini-invest natin. Nag-i-invest tayo ng bahay, nag-i-invest tayo ng sasakyan, nag-i-invest tayo ng kung ano-ano. Huwag natin kakalimutan, mag-invest din sa langit, ha? Amen. Invest tayo yung merong eternal value. Di ba? And be kind to one another. Love one another. Ito yung season na yun season ng pagmamahalan. Pero tayo mga Kristiyano, hindi lang naman December natin ito ginagawa. Amen? Ginagawa natin to sa lahat ng panahon. Amen? Ito pong iiwan ko sa inyo. I know na every time na maririnig natin ang mensahe about giving, tumataas yung ating balahibo. Kasi akala ninyo kinukuhaan kayo ng pera. No, it's not. If you will read your Bible, if you will just understand the principle of the Bible, gustong-gusto talaga ng Panginoon na i-bless tayo. Amen. Pero kailangan pag binless tayo, magiging blessing tayo. Amen? Yun ang dahilan kaya ka binibless. Anong sabi ng Panginoon kay Abraham? Abraham, I will bless you so that you will be a blessing. Amen? So
suportahan natin ang gawain ng Panginoon, di ba? Kaya meron tayong convenient worship place, di ba? Ayun, yung mga kids kanina, magki-Christmas party yung next week, di ba? Whatever your heart, kung anong dinidictate ng heart mo, kakabi ko nga po, baka meron pamilya dito nangangailangan ng pang Noche Buena, di ba? Small amount of whatever it is. O meron dito nga, meron kailangan patawarin, di ba? Patawarin mo na, di ba? So, hindi ko po alam. I believe the Holy Spirit is talking to your heart right now. Basta po ang masasabi ko, sabi nga kanina, since you excel in everything, wala na, hindi ko na masukat ang inyong pananampalataya. 'Di ba? Ganun na rin sa inyong pananalita, nakikita natin ang inyong pananampalataya. Sumobrang dami na ang iyong kaalaman. But sabi ng Bible, see that you also excel in the grace of giving. So, ito po ang iiwan kong mensahe sa inyo for this week. At sa araw-araw po na binibigay ng Panginoon, isipin natin na i-share natin yung blessing natin. If you will just count your blessing one by one, di ba? Kasi kaya ka na puprostrate kasi ang hinahanap mo yung wala sa'yo. Di ba? Pasalamatan mo ang Panginoon kung ano yung meron ka. Ang sabi ng Bible, kung ikaw daw ay magiging faithful sa maliit, palalakihin ng Panginoon yan. Amen? Amen ba yon? Huwag mo hanapin kung ano yung wala ka. Pasalamatan mo kung ano yung meron ka. Because if you're faithful with little, you are worthy of much. Amen? And may the Lord bless you and keep you. Pagpalain ng Panginoon ang gawa ng inyong mga kamay. Mga kapatid, my church family, share your blessing. Share your blessing. And the Lord will bless you more. We can never outgive God. We can never outgive God. Pag tayo ay nag-share ng blessing natin, nagbigay tayo, bibigyan tayo ng Panginoon, siksik, liglig, umaapaw. Amen? Amen ba yun? May naintindihan po ba tayo? Naunawaan ba natin? Okay, so ngayong Pasko, tayo po tayo lahat. Ngayong Paskong dadating, wag muna nating isipin kung ano yung bibigyan natin o ano yung ibibigay natin. Isipin muna natin, nakapag-worship ba ako? Nakapag-worship ba ako? Like these 3 wise men, sabi nila, we came to worship. And then yung worship nila, meron sila daladalang gifts. Kaya you wonder, bakit sa ating worship celebration meron tayong giving? It's part of our worship. Diba? Again, it's not the size of your giving. It's not the amount. It's the amount of your heart. Diba? So, isipin natin lagi, we wonder doon sa ginawa ni Jesus sa cross, yung own natin, iniwan niya yung langit eh. Diba? So, He deserves our best. He deserves our best. So, I declare by faith, church, pag nakuha mo tong mensahe na to, the Lord will bless you more. You will finish this 2025 strong. Lilipat ka ng 2026 better than 2025. Amen. Amen. Share your blessing. Give and it will be given back to you. Good measure, pressed down, shaking together, siksik, liglig, umaapaw. Pagpalain po ng Panginoon ang inyong kabuhayan, pagpalain ng Panginoon ang inyong kalusugan. Okay, the Lord will bless you more so that you will be a blessing in the name of Jesus.